Igan, good morning. Connie, good morning sa inyo po at sa lahat ng nakikinig. Magandang Reaction umaga po. ikaw na naman. Kayo na naman po daw ang lumabas sa pangalan. Gutesa, tas ngayon yung mga dating security detail, dating Congressman Saldico. Ikaw pa talaga nasa likod itong mga to? Actually, Igan, hindi ako ang direktang kausap ng mga yan. Pero siyempre, sinabi ko nga noon pa man, na nung kay Gutesa pa lang na may mga lalabas na kasama. Oo. And natutuwa naman din ako na lumabas na itong mga makabayan nating sundalo at nagsasalita tungkol dun sa abutan ng pera. Okay. And actually, Igan, hindi ko alam pati yung affidavit nila. Nakita ko yung mga draft, nakita ko yung lahat, pero hindi ako pwedeng makialam. Oo. Hindi ko sila kausap. Pero nakakagulat, grabe. Senado, Kongreso, lahat ng institusyon ng gobyerno, Presidente, sa Ilocos, si Speaker Martin, yung abutan ng pera, Oo. talagang detalyado yung mga sinasabi nila. So hindi ka kasama sa paghahanda ng affidavit na yon, iniwan mo kay Attorney Baligod? Yes, Igan, kasi alam mo, Igan, yung kahit na yung pagharap sa kanila, hindi ko sila nakikita ng mga panahong yun dahil for security reasons. So si Attorney Levy lang talaga ang kausap nila, hindi ko sila kaharap, wala akong pag-uusap sa kanila. And in fact, bago pa sila nung mag-press con sila, nung after na lang nun, doon ko na lang sila nakaharap at nakausap. Reaction lang po dun sa sinabi ni dating Senator Trillanes, sir. Ano, sabi niya, yung sasakyan na pinanghatid doon po sa mga sinasabing ex-bodyguards ni dating Congressman Saldico, isa sa asawa niya po daw nakaregister eh. Oh, naghatid daw. Oo. Eh, hindi ko nga alam kung paano nila nalaman. Yung pala, sinosurveillance pala nila. Hindi na kailangan surveillance, tawagan lang nila ako. Bakit po Aamin nangyari naman ako kung na, anong totoo. oo, ano po bang totoo? So bakit yung sasakyan po ninyo ang naghatid kung wala ho kayong kinalaman? Hindi, may kinalaman ako. Hindi ko Ayan. tinatago. In fact, tumutulong ako dito sa mga taong to. Oo. And ngayon, na lumabas sila, marami na rin tumutulong. But prior to that talaga, wala. Dahil Okay. yung mga sundalo, well, at least, no, hindi, bago pa man sila lumabas, si Attorney Levy ang aking kausap. May mga retired na sundalo na tumutulong. Alam ko, may mga active, hindi ko sila kausap. Wala akong connection sa kanila. Si Attorney Levy lamang. And ako talaga tumutulong. Ngayon at sa darating na panahon, aalalahin ko yung mga taong yan dahil yan ang nagsasabi ng katotohanan. At dapat nga gobyerno tumulong, sabi ni Presidente Marcos. Mahiya naman kayo, ipakulong lahat ng kurakot at imbestigahan yan. Ngayon na lang may nagsasalita, dapat nga gobyerno pa sumusuporta sa kanila eh. Oho. Pero dito sa mga ito, like nung kay Gutesa, itong 18, walang financial consideration. Kasi sinasabi, bayad daw yung kanilang testimonya. Ikaw, anong Alam mo, pagkakaalam mo? ano Go ahead. to, Igan, Oo. pag nagsalita yung mga sundalo, Oo. maririnig mo, yung mga video at saka yung mga litrato, Oo. at maging tong, di ba doon sa huling parte ng affidavit, sabi, pinapatahimik sila. Oo. Ang alam ko hindi ako sigurado gusto silang bayaran ng 10 million bawat isa. Okay. Mhm. Ano ba namang itatapat mo na 10 million bawat isa? Kayang-kaya nila. Ilan yun? 90 sundalo. Itong pinag-uusapan natin. Oo. At Pero- anong kapalit ng pag-testify nila, Sir Mike? Yung kapalit, walang kapalit. Ang mga taong to, talagang tumindig na ayusin. Pero, alam mo, Igan, siyempre, kailangan mo namang alalayan yung mga yan pagdating sa ambang mo sila, kailangan magsama-sama para wag mangyari kay Gutesa. Oo. Si Attorney Levy tumutulong sa kanila dyan. Di ba? Sa pang-araw-araw na pangangailangan nila, may mga alalay si Attorney Levy dyan. So, may mga ganun naman pagtulong, pero sabihin mo, babayaran mo, magsalita kayo. Oo. Mas malaki ang pera nung kabila at kahit Okay. talaga nilang bayaran. Paano pumasok ang papel ni Attorney Levy? Si Attorney Levy kasi, hindi na, kung para ho sa impormasyon na marami, ano ho yan Vanguard ng UP. Okay. So marami rin siyang connection sa military. Okay. Marami rin siyang connection sa mga sandatahang lakas. And pangalawa, I would think because nung Napoles case na involved din siya, medyo kapado niya yung mga ganitong kaso. Okay. So siya mismo yung siya mismo yung kausap at may mga kasama siya at kaibigang military Okay. na mukhang nakasama nitong ex-marine. So hindi ito destabilization na Effort. Kong Mike? Abay, kung naniniwala ang gobyerno na talagang destabilization to, di dapat kupkupin nila, witness protection nila para talagang maproteksyonan at alamin nila yung katotohanan. Kaya nga nagpunta ng ombudsman Sumulat kay Ombudsman Boying Rimulya na ito po yung sinasabi namin and handa silang humarap. Okay.
pati sa Blue Ribbon Committee kay Senator Ping Lacson, Okay. alam ko may pagsulat sila, pero nag-file na naman din ng resolution si Senator Amy tungkol dito. Pero bakit yung timing kine-question, ano? Bakit daw tinapat na unang-una during the time na may hearing po ang ICC, tapos ganun din ang pagkakalatag, unang-una nilang sinabi is ICC is that to discredit. Sabi nga daw yung isinasagawa ngayon na confirmation of charges hearing. Pangalawa, tinapat din daw sa People Power no yung 40th anniversary, hoping daw na ito ay mag-udyok ng kaguluhan dun sa damdamin ng mga nagrarally. Timing ba yon? Ano ho ang reaksyon mo? Alam mo, Connie Igan, ayokong paano ba? I don't want to sound corny na kung ano man, pero kung minsan talaga hindi mo yung kamay ng Diyos no dito sa mga nangyayari. Ako noon pa man, gusto ko na may mga lumabas na to support Gutesa. All of a sudden, hindi ko alam si Saldico nagsalita. Sabi ni Saldico, totoo. Lahat ng sinasabi ni Gutesa. Oo. Etong mga sundalong to, from my recollection, siguro mga 1 buwan na to, na nag-aayos sila, pinaplansya nila lahat, nag-uusap-usap sila. Oo. Nagulat na lang ako na, sige na, nagkakaroon na ng problema kasi may surveillance na sa kanila na delikado na para sa kanila. All of a sudden, sige, gawin na natin ng Tuesday. Yung kay Inday na impeachment hearing, dapat last week pa, na-refer na nila, malay na namin. Yung sa Dahig naman, wala din naman kaming schedule dyan. Hindi naman namin alam kung kailan magkakaroon ng mga presentation. So, wala pong ganon. Yung February 25, ang katotohanan, kung gagawa ka ng rally before February 25, at least man lang 1 week. Ito, the day itself I don't think kaya mo kaagad na ilabas sa mga tao na hindi pala naintindihan yung issue. So, itong bagay na to talagang nangyari lang. Itong 18 sundalo at may mga lalabas pa sa aking pagkakalam na mga magkikwento rin. Kasi kung papapansin mo, 18 yan, iba-ibang grupo May nag-deliver dito, may nag-deliver dyan. So, may separate affidavit sila o separate na kwento sa bawat pagdi-deliver na nangyayari. Pero So madami meron daw- pa palang lalabas? Security detail pa rin? Yes, Igan. Meron pang lalabas. Bagamat, ang banggit din sa akin, gumagalaw din daw ang mga puwersa sa kabila, supposedly sa gobyerno pa nga, para awatin yung iba, pero yung iba daw hindi na talaga maawat dahil umawit na rin sa punto na ang kwento nga, katulad na nabanggit ko na sa kanilang salita, sundalo nga tayo, willing tayong mamatay para sa bansa. Willing tayong makipagpatayan para buhay natin. Ito pa, na nakita na natin, yung nakawan, yung boss natin, yung pinakapuno, di ba, si Saldico, para bang sentro, hindi puno, sentro ng nakawan, ilabas natin. Okay. Ito yung mga So perang ganun din ang binibigay kwento nila. nila, naghahanda ng pera, ₱1,000,000 sa maleta, tagahatid, ganun din. Hindi ko alam, Igan, yung particular dito kasi kung mapapansin mo yung kwento, kunyari, sino ba nag-deliver sa Ilocos? Isa lang yung nagsalita dun Ako po yung kasama. Oo. Kami nag-deliver sa Ilocos at sa ganito. So, hindi ko alam kung ano itong sasabihin pa ng iba. Yung Na sabi ibang ka, kasama. opo, Oo. ito, kung kasamahan po ni Gutesa sila, asan na si Gutesa? Siya ho ba ay kasama doon sa sinasabing baka lumantad din? Ano ho ba ang sabi po nila sa inyo? Alam mo, Connie, si Sergeant Cutesa, nung nagsalita si Saldico, kaya nga medyo, akala ko medyo papakawalan na siya. Kasi katunayan, bago nagsalita si Saldico, napapirma na nila ng affidavit na bumaliktad na wala. Ang nakalagay pa nga doon sa affidavit, sa pagkakaalam ko, ang sabi niya is nangako sa akin, nababayaran ako ni Marcoleta at ni Defensor. Parang ganyan. And then, biglang nagsalita si Saldico. Doon, nawala ang kontak ko. Wala na akong nakukuhang impormasyon. Mga 2-3 weeks ago, nasabi sa akin, mukhang okay na daw. Kasi ang ginawa ko nung magsalita si Saldico, nakiusap na ako, nakausapin nyo na yung pamilya, Oo. ilayo na yan para wag na ma-endanger. Baka yan ang So alam niyo kung inaalala. nasaan? Hindi namin alam sa ngayon, pero ang sabi, nandito daw sa Pilipinas, supposedly, and medyo okay na naman daw. Si Gutesa, buhay pa? Buhay pa naman daw, Igan. Nandito nga daw sa Maynila. Gutesa. Pero ito, yung inconsistency, sabi nga, ang dami daw. No? Particular na yung kay Congressman De Lima. Oversight na daw ni Attorney Baligot. nakakulong nung panahon na yon, inedit daw yung mga photos. Actually, hindi mali. Tinanong ulit namin, totoo ba?
kailan ba? Nung isang gabi ata, kagabi. Oh. Sabi ko, paano ba yung kwento kay Dilima? Hindi ko naintindihan. Hindi, totoo. Nandun kami, nag-abot. Nakita ho namin. Pero kasi ang mali ni Atty. Levy, nilagay niya na nagbigay nung mga congressmen. Parang inilagay niya doon sa, kung di ako nagkakamali, sa Quadcom Oo. na grupo. Wala pa si So, Delima doon. Oo. Wala pa si Dilima noon. Kaya pero kung nag-abot daw, totoo. Kaya nga sabi ko, Connie, maganda to eh. Patawag nila, harapin nila, magsasalita. Okay. Kailan nila nakita at sino at ano yung circumstansya ng pagbibigay ng pera. Teka, dun sa part 3, baka may initial information ka na, may mga dadagdag bang mga pangalan o corruption pa rin to? Corruption pa rin to, Igan, pero particular talaga, to be honest, wala akong alam. Kayo po ba ay Nasa may part personal na galit sa Pangulo dahil hindi daw nabigay sa inyo yung hinihiling ninyo na mga posisyon sa gobyernong Marcos? Alam mo, Connie, kung ako man ay inalok ng posisyon at ganito yung naririnig mong korupsyon, tatanggapin mo ba? Hindi eh. Di ba? Grabe na yung nangyayari. Baka hindi, kumbaga, first time, kahit sinong kausapin mong former cabinet, former congressman, first time na nakita ang ganitong kalawak na korupsyon. Pangalawa, wala akong personal na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung paano yung bilang kayo sa media, kung paano magsalita yung mga nasa social media, kung paano magsalita yung maraming tao sa nagalit dito sa nangyayaring korupsyon, totoo naman. Kailangan tayong magalit. Ito, sa atin siguro isang bagay na aspeto ng nangyari sa korupsyon. Biruin mo yung Metro Manila Subway tapos na dapat ng 2028. Oh. Nangyari dahil nga doon sa pag-aayos nila na tatanggalin yung ODA o yung Official Development Assistance, pagkatapos ilalagay sa flood control, ngayon 2032 na. Hindi ka ba naman magagalit bilang Pilipino dun sa naririnig mo? Yung PhilHealth, sabi ng ospital, ito lang, kailan? Nung isang linggo, may tinutulungan na ako, humingi ako ng tulong sa isang kasamahan sa Kongreso. Ayaw ng ospital kasi daw wala na daw pondo na lumalabas. So, ito ang mga bagay na ikinagagalit ng marami. Walang personal para sa bansa, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Okay. Alright. Kung ready Thank you ka, po. baka magkaso ICC sa paglabas ng mga pangalan Tsaka ng ng mga kanilang witnesses. mga agent dito sa Pilipinas? Nako, ako nga ang gusto magkaso sa ICC. Okay. Bakit? Bawal yung ginawa nila. Dapat hindi sila kahit na nga magpainom ng soft drinks, kahit na magpatira dun sa yung interview nila na libre sa Maidas sa Raffles, bawal yun. They should not be using yung mga funds na ganoon at ayusin nila yung investigasyon para bang iporma laban kay Pangulong Duterte. So ako mismo, pinag-aaralan ko na nga yung pagkaso doon sa prosecution team at investigation team sa ICC dahil sa maling ginawa nila. Okay. Okay, Sige po, Kong Mike, salamat po. salamat ha.